Simulan ko na agad ang kwento, Ate Marge. Ako ay isang photographer. Bilang isang photographer, kung saan-saang lugar ako nakakarating, hanggang sa napadpad ako sa Capiz. Sa Capiz ay may nakita akong abandoned na mansion. Kahit saan pala ay may marites. Kaya hindi ako nahirapan magtanong kung kanino ang mansion na abandonado. Ang kwentong ito ay hindi pa namamatay hanggang ngayon. Parang naging alamat na ito sa kasaysayan sa lugar ng Capiz. Sa Capiz ay may isang lumang mansyon. Ito ay itinayo pa noong panahon ng Kastila. Alejandro's Mansion ang tawag ng mga tao dito. Sa Alejandro's Mansion ay napakaraming kwento. Pero ang isa sa mga kwento na paborito ng lahat ay tungkol kay Evelyn. At ayon sa kwento, si Evelyn ay matangkad, mahinhin kumilos, may alon-along buhok at may blue na mata. Napakaganda raw nito. Ang higit sa lahat, siya ay solong anak ng pinakamayaman at powerful na si Don Alejandro Rodriguez. Si Evelyn ay nabubuhay na napapaikutan ng mga marangyang kagamitan at pinagsisilbihan ng lahat ng tauhan sa mansyon. Isang araw, ito ay naging malungkutin. Simulan ko na ang kwento tungkol sa buhay ni Evelyn, Ate Marge. Ang Alejandro's Mansion ay may underground na hindi na nabibisita ng lahat. At iyon ang naging paboritong lugar ni Evelyn tuwing siya ay nagsusulat ng diary. Sinusulat niya ang lahat ng nangyayari sa buhay niya. Nakasulat sa diary ang kanyang malaking sikreto. Isang araw, nagpatawag ng magaling na artist si Don Alejandro. Gusto nitong iguhit ang pamilya nito na ilalagay sa living room. At isa na nga sa pumunta, si Vincent, isang batang-batang artist. Gwapo na, mabait pa. Naagaw agad ng pansin ito ni Evelyn. Napansin din ito ni Vincent. At na love at first sight ito sa kanya. Hanggang sa nagkikita sila ng palihim. Kasabwat ang kanyang personal na yaya. Masayang-masaya sila. Marami silang plano sa buhay. Kagaya ng balak na nilang magtapat kay Don Alejandro. At may idea na silang hindi ito papayag. At may plano na din sila na pag hindi ito pumayag ay tatakas silang dalawa. Isang galit na mukha ni Don Alejandro ang nadatnan ni Evelyn sa kanyang pag-uwi. At nasa gilid naman ng aparador ang personal na yaya nito, umiiyak, nakayuko. Mukhang alam na ni Evelyn kung ano ang nangyayari. Tinanggal ni Don Alejandro ang yaya nito at hindi na din ipinagpatuloy pa ang pagguhit ng magiging family portrait sana ng buong pamilya. Ibig sabihin, wala nang dahilan para bumalik pa si Vincent. Naging malungkutin si Evelyn. Hindi na ito naglalabas ng bahay, kahit sa bakuran lang. Lagi lang ito nasa bintana, nag-aabang na balikan siya ni Vincent. Paano naman makapasok si Vincent? Lahat ng tauhan ng Don ay takot mawala ng trabaho. Nasampulan na sila. Ang yaya ni Evelyn na nag-alaga sa kanya mula maliit ay tinanggal ng Don at walang nakuha na kahit anong benepisyo. Hanggang isang araw ay may kasamang lalaki si Don Alejandro. Ipinakilala niya ito kay Evelyn at sinabi nitong ikakasal silang dalawa sa lalong madaling panahon. Nagulat si Evelyn. Nahihirapan na si Evelyn. Sobrang namimiss na niya si Vincent. Dagdag pa sa isipin niya kung buhay pa si Vincent. Alam na alam niya ang kapasidad ng tatay niya. At minsan pang sinabi ni Don Alejandro na huwag nang hintayin si Vincent at hindi na ito babalik. Samot-saring isipin tungkol kay Vincent at tungkol sa nalalapit niyang kasal sa lalaking hindi niya naman gusto. Nagawa ni Evelyn ang hindi dapat. Hindi niya kayang mabuhay na wala si Vincent. Hanggang isang araw, nakita na lang ito na nakabigti sa underground ng kanilang mansion. Nagpakamatay ito. Saka pa lamang na-realize ni Don Alejandro ang kanyang pagkakamali. Wala na ang kanyang anak. Dala-dala ni Don Alejandro ang pagsisisi hanggang sa kanyang kamatayan. Magmula ng nangyaring magbigti si Evelyn, ang kaluluwa nito ay hindi din naman nagkaroon ng katahimikan. Ang paniniwala ng iba,
hinihintay pa din nito si Vincent na bumalik, kaya ang kaluluwa nito ay nandoon pa din sa mansion. Maraming nakakakita sa kanyang umiiyak, nakatayo sa bintana na nakatanaw sa labas. Naaamoy ang kanyang pabango. Ate Marge, ang saktong kwento nito ay mula kay Lily. Si Lily ay isang paranormal. Nang marinig niya ang tungkol sa kaluluwa ni Evelyn na nagpapakita at nagpaparamdam, ay nagka-interes itong pasukin ang mansyon. Nakuha niya ang diary nito sa underground. Halos pabulok na. Pinagdugtong-dugtong niya para mabasa ng maayos. At habang nasa loob si Lily ng underground, hawak-hawak niya ang lumang diary ni Evelyn, ay narinig niya ang halos pabulong na boses nito. Tinawag ang pangalang Vincent. Bilang paranormal, isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan niyang madala si Vincent sa mansyon. Nakita ni Lily si Vincent sa isang liblib na lugar. Nagtago ito dahil sa mga banta ni Don Alejandro. Wala itong kamalay-malay na wala na si Evelyn. Magkasama silang bumalik sa mansyon habang binabasa nito ang diary ni Evelyn na binigay ni Lily sa kanya. Wala na siyang magawa kundi ang umiyak na lang. Pagkapasok nila sa mansyon, ramdam agad ni Lily, lalo na ni Vincent, na nasa paligid lang si Evelyn. Nagdasal ito kasama si Lily at sinabi ni Vincent na mahal niya ang babae. Bilang patunay ay hindi ito nagkaroon ng girlfriend o kaya ay asawa sa buong buhay niya. At kumalat ang pabango ni Evelyn sa buong paligid ng mansyon hanggang sa tuluyan itong nawala. Hanggang dito na lang, Ate Marge. Hanggang sa muli. May isang lumang simbahan sa bundok ng aming bayan. Wala nang nagsisimba dito, Ate Marge. Wala nang linya ng kuryente, basag na ang mga salamin, at may mga lumot na ang dingding nito. Nakakatakot na itong tingnan. Ang ilang bahagi ng dingding nito ay bumagsak na sa lupa. Tinubuan na ito ng mga naglalakihang puno at nagtataas ang mga damo. Nagbibisikleta kami pataas sa bundok, papuntang lumang simbahan. Ang hangin ay malamig. Pakiramdam ko tuloy ay araw na ng mga patay. Nakaramdam na ako ng takot, pero hindi kami pwedeng tumigil ni Cathy dahil sa laro naming Truth or Dare ng mga kaibigan ko. Masyado nang malayo ang aming napuntahan para lang tumigil pa. Kailangan naming matapos ito. Katabi ng simbahan ay isang lumang sementeryo na kung gaano kaluma ang simbahan ay ganon din kaluma ang sementeryo. Sabay yatang inabandon ang sementeryo at ang simbahan, Ate Marge. Mula ng aking kabataan ay kinatatakutan na ang simbahang ito, ganon din ang sementeryo. Ang una-unang nagmulto daw dito ay ang mismong tagabantay. Mabait at masipag ang nasabing sepulturero. Malinis ang kapaligiran. Isang araw ay nakita na lang itong wala ng buhay. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang dahilan. Ang iba, nagsasabing nahulog ito sa hukay at natabunan ng hindi sinasadya. Ayon naman sa iba, inatake ito sa puso. At ang malala pa, may witness daw na sinakal ito ng mga kaluluwang ligaw. Hingal na kami ni Cathy nang makarating sa sementeryo. Mag-aalas 11 na ng gabi. Pinahiga namin ang aming mga bisikleta sa damuhan. Tinanong ako ni Cathy kung gaano kami katagal kailangan magstay sa sementeryo. Naglakad-lakad ako. Tiningnan ko si Cathy sa aking bandang kaliwa na nakaupo sa damuhan. Nakatitag ito. Ang kanyang mga mata ay naiiyak na. Si Cathy ay clumsy, Ate Marge. Tahimik, hindi pala kaibigan at magugulatin. Takot sa kaklase at takot sa teacher. Kaya sinamantala ito ng aming kaklase. Pagpasok pa lang sa school, siya na kaagad ang topic. Para na nga siyang laruan sa aming eskwelahan. Wala nang tumatawag sa kanya ng tunay niyang pangalan. Lahat ang tawag sa kanya ay duwag. Ito ang dahilan kaya kami nandito ngayon sa lumang sementeryo. Sa vacant time namin, nagkatuwaan kami ng larong Truth or Dare. At saktong ang bote
ay tumigil sa tapat ni Cathy. Dare naman ang pinili nito. Sabay-sabay na naghalakhakan ang buong klase. Nag-appear pa nga ang iba. Ito na ngayon ang dare kay Cathy. Magstay ng mula alas 11 hanggang alas 2 ng madaling araw sa lumang sementeryo. Namutla si Cathy. Alam kong aayaw ito. Binulungan ko si Cathy na sumang-ayon at sasamahan ko siya para matapos na ang pangbubuli sa kanya. Tumayo si Cathy at nagsabing, "Hindi ako duwag." Tumawa ang may pasimuno ng dare, si Richie, at nandito na nga kami ngayon. Ang apat naming kaklase na may pakana nito ay nasa ibabang banda ng burol, gamit-gamit ang teleskopyo para daw ma-sure na walang dayaan na mangyayari. Tahimik lang si Cathy habang nakaupo kami sa damuhan sa gitna ng mga libingan. Ngumiti ito sa akin at nagpasalamat. Inaya ko siyang maglakad-lakad, Ate Marge. Habang nakaupo kasi kami, ang pakiramdam ko ay may lalapit sa amin bigla. Tinatagan ko ang sarili ko kasi kung hindi sa akin ay hindi naman tatanggapin ni Cathy ang hamon. Habang kami ay naglalakad, biglang may tumunog na parang nalaglag mula sa mataas na gusali. Nagkatinginan kami ni Cathy. Tumigil kami at naghintay kung ano ang mangyayari. Kailangan naming matapos ang 3 oras na natitira. Malamig ang hangin at nakakabinging katahimikan. Amoy bulok ang paligid, parang may nabubulok na hayop. Masangsang ang amoy. Nang biglang may aninong tao na naglalakad, mukhang hirap na hirap. May pagkakuba na nga. Naka-Amerikana ito. Kinalabit ako ni Cathy. Tinanguan ko siya. Ibig sabihin, nakikita ko din ang nakikita niya. Ang bulto lang ng katawan ang nakikita namin. Wala itong mukha. May hila-hila itong mabigat. Hinihintay namin siyang makalapit sa amin. Tahimik na tahimik kami. Bawal ang gumalaw at huminga ng maingay. Matagal nang abandon ang sementeryong ito, kaya alam ko walang pupunta dito, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Nang mapatapat ito sa amin, ay laking gulat ko na ang 4 naming kaklase nasa ibaba ng burol ang hila-hila nito. Si Richie ay nasa liig pa nito ang teleskopyo. Wala itong malay, madudumi na ang suot nitong mga damit. Baka hinila ito ng lalaki mula sa ibaba hanggang dito sa lumang sementeryo kung nasaan kami. Papalapit ito ng papalapit sa amin at medyo naiilawan na ng buwan ang mukha nito. Naka-Amerikana ito pero ang mga kamay at mukha ay naaagnas na. Ito ang naaamoy naming mabaho kanina. Tinapik ko sa balikat si Cathy na wag gumawa ng kahit anong ingay. Nanginginig na kasi ito. Lumagpas sa amin ang naka-Amerikanang lalaki. Pumasok ito sa isang bahay ng patay at paglabas may dala itong pala at nagsimula na itong maghukay. Ang 4 naming kaklase ay hindi na gumagalaw, parang hindi na rin humihinga. Nang matapos itong maghukay, nilaglag nito ang 4. Gustong-gusto ko nang sumigaw. Tulungan ang 4 naming kaklase. Pinong kurot ang nararamdaman ko mula kay Cathy at umiiling ito. Tinabunan na ng lalaking naka-Amerikana ang butas na hinukay nito. Palingon-lingon ito at naglakad na papalayo. Papasok na ito ng simbahan. Nakatira ito sa simbahan. Simbahan na halos wala ng dingding. Simbahan na tinubuan na ng mga damo at kahoy. Unti-unti na kaming gumalaw ni Cathy. Sinanyasan ko siya na bababa na kami. Walang ingay na naitayo namin ang aming bisikleta na kanina ay nakahiga sa damuhan. Nang mapatapat kami sa simbahan ay may ilaw nga ito. Hindi nga lang namin maaninag kung may tao sa loob at medyo may kalayuan ito sa kalsada. Pagdating namin sa lugar kung saan namin iniwan ang grupo nila Richie para tingnan kami sa pamamagitan ng teleskopyo ay wala na ang mga ito doon. Ang teleskopyo ay nasa lupa na. May crack na ang salamin nito. Nagkatinginan kami ni Cathy. Kung ganun, sila nga talaga ang inilibing kanina ng naka-Amerikanang lalaki. Pinagpatuloy namin ang pagbisikleta
hanggang makarating na kami sa baba. Umiiyak si Cathy. Hinatid ko muna ito sa bahay nila. Saka ako umuwi sa amin. Gusto kong puntahan ang bahay ng 4 naming kaklase. Pero mag-alas 4 na ng madaling araw. Pumasok ako kinabukasan. Dala-dala ko ang teleskopyo ni Richie. Nagulat kami ni Cathy. Nag-uumpukan ang grupo ni Richie. Lumapit sila sa amin. Niyakap ako ni Richie. Nagpasalamat at buhay daw kami ni Cathy. Nagulat ako. Tinanong ko siya anong nangyari sa kanila kagabi sa bandang baba ng burol. At nagsimula itong magkwento. Habang nakatambay sila kagabi, nag-aagawan pa nga sila sa paggamit ng teleskopyo nang makaamoy sila ng masangsang na amoy. Amoy patay na hayop na nabubulok. Dumapa sila sa kalsada at hinintay na mapatapat sa kanila ang aninong naglalakad ng hirap na hirap. Kaya pala ito ay hirap maglakad kasi hila-hila ng naka-Amerikanang lalaki na naaagnas ay ako at si Cathy. Nagulat ako sa sinabi ni Richie. Ang kwento, parehong-pareho sa amin. Ang pagkakaiba, sila naman ang hila-hila ng lalaki. Inabot ko kay Richie ang teleskopyo. Sinabi kong nakuha ko kung saan sila nakatambay kagabi. Sinabi ni Richie na hindi kanya yung teleskopyo. Ang teleskopyo niya ay binalik na niya sa kwarto ng papa niya. Kinuha niya ito nang hindi nagpaalam. Kinabahan ako, Ate Marge. Kung ganun, kaninong teleskopyo itong hawak ko? Tinapon ko ito sa basurahan ng eskwelahan. At hindi ko alam kung namalikmata lang ako. Dinampot ito ng janitor namin. At napag-alaman ko na ang janitor namin at ang sepulturero sa lumang simenteryo ay magkapatid. Magmula noon, Ate Marge, wala nang tumatawag kay Cathy na lampa o kaya ay duwag. Ako ay may isa pang karanasan na gusto kong i-share ulit, Ate Marge. Salamat sa pakikinig sa kwento ko.